Dumarating talaga sa buhay ang panahon na kailangan mo ng tigilan ang pagiging maliit. Panahon na itigil mo na ang pagtatago sa likod ng mga dahilan. Itigil ang pagnenegosasyon sa takot at harapin na ang pinakamahirap na laban sa buong buhay mo. Ang laban kontra sa pinakamahinang bersyon ng sarili mo. Hindi mo kalaban yung bahaging yon dahil galit siya sa'yo. Kalaban mo siya kasi mas gusto niya ng comfort kaysa sa paglago. Siya yung bumubulong ng kasinungalingan tuwing mahirap na ang mga bagay-bagay. Siya yung nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya, na hindi ka handa, na baka bukas na lang siguro. Pero tandaan mo to, hindi para sa mahina ang bukas. Ang bukas ay para sa matatapang, sa mga handang kumilos ngayon. Ang unang hakbang para mapatumba ang mahina mong bersyon ay aminin mo munang meron ka noon. Napakaraming tao ang buong buhay nilang nabubuhay sa pagtanggi. Kinukumbinsi ang sarili na okay lang ang lahat kahit unti-unti nang nabubulok ang mga pangarap nila dahil pinapabayaan. Dinedidman nila ang mga palatandaan, iniiwasan ang mahihirap na katotohanan, tapos nagtatanong kung bakit walang nagbabago. Ang pagwawalang bahala sa kahinaan mo, hindi yan nagpapawala nito. Binibigyan mo lang yan ng lakas para lumaki. Kailangan mo talagang harapin yan sa salamin at tanggapin. Ano ba talaga ang pumipigil sa'yo? Pagpapaliban ba? Takot ba sa pagkabigo? O baka naman pagdududa sa sarili na akala mo lang realistic ka? Pangalanan mo, ariin mo. Dahil kung ayaw mong pangalanan, hindi mo matatalo. Pampagana ng kahinaan ang mga dahilan. Lagi mong sinasabi sa sarili mong mahirap ang buhay. Lagi mong sinasabi na laging dehado ka. Lagi mong sinasabi na kailangan mo pa ng oras. Pero tandaan mo, lahat ng kampyon dumaan sa pagsubok. Lahat ng malalakas, nandoon din sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi talento o swerte ang kaibahan. Ang kaibahan, tumatanggi silang hayaan na maging totoo ang mga dahilan. Kasinungalingan ang mga dahilan na nagpapakulong sa iyo sa mediocrity. Pinoprotektahan ka nila sa responsibilidad habang unti-unti nilang kinukuha ang potensyal mo. Itigil mo ang pagsisi sa mga panlabas na bagay para sa mga problema mo sa loob. Oo, mahirap ang buhay. Oo, mahalaga ang sitwasyon. Pero mas mahalaga ang reaksyon mo. Ang paraan mo ng pagharap, yan ang magdidikta ng kinabukasan mo. Maging responsable ka sa mga aksyon mo, sa mga desisyon mo, at sa mindset mo. Pag ginawa mo yon, binabawi mo ang kapangyarihan na matagal mo nang iniaabot sa mga sitwasyon, sa ibang tao, at sa takot. Ang pagiging accountable, hindi yan parusa. Kalayaan yan. Yan ang sandali na di ka na biktima ng buhay, kundi nagsisimula ka ng maging arkitekto nito. Ang pagtanggap ng kahinaan, hindi ibig sabihin na winawasak mo ang sarili mo. Responsibilidad yan. Lalaki ang kahinaan kung hindi mo yan hinaharap. Lakas ang nagsisimula pag inako mo na ang buhay mo at tumigil sa paghihintay na may ibang sisagip sa'yo. Walang darating. At hindi yon pananakot. Oportunidad yon. Kapag tinanggap mo ang mga pagkukulang mo, nabubuksan ang pinto sa mga solusyon. Mas makikita mo kung saan ka dapat magbago. Ano ang dapat mong matutunan? At sino ang dapat mong maging? Ang pagtanggi, nagbubulag at nagpapatigil sa iyo. Ang pagtanggap, nagpapaabante. Bago tayo tuluyang magpatuloy, hihingi lang ako ng kaunting pabor. Kung pwede mong i-like o i-share ang video, makakatulong siya para maraming makarinig ng mga salitang to ngayon. Salamat. Ang pagharap sa kahinaan mo, hindi komportable. Susubukan nito ang ego mo. Mapipilitang harapin ang mga ugali mong mula pa noon ay pinaprotektahan mo. Pero sakripisyo ng discomfort ang kapalit ng paglago. Hindi mo kayang ayusin ang hindi mo kayang aminin na sirado. Sa dilim at lihim nabubuhay ang kahinaan. Kailangan mong liwanagan ng marahas na katapatan. Hindi kahinaan ang katapatan, lakas diyan na nakatago lang. Kapag tinanggap mo na kung nasaan ka, dun ka makakapagsimula. Mula doon, bawat hakbang, kahit gaano kaliit, progreso na yon. Pero tandaan mo, hindi ka mananalo sa laban kung hindi mo aaminin na may laban ka nga. Hindi nangyayari ang pagbabago ng aksidente. Hindi yan basta-basta nagigets dahil na-inspire ka lang saglit. Nangyayari ang pagbabago kapag nagpasya ka. Hindi basta-basta desisyon, kundi matibay at di natitinag.
Komportable ang mahina mong bersyon kasi alam niyang may pag-aalinlangan ka pa. Alam niya na hindi ka pa buo ang loob. Paikot-ikot ka lang sa konsepto ng growth imbes na harapin ito ng diretso. Magpasya ka ngayon, natapos ka na sa pagsettle sa kung ano lang pwede. May lakas sa pagsabing, tama na. Pag dumating ka doon, natutuklasan mo ang lakas na hindi mo akalain na meron ka pala. Lahat ng major na pagbabago sa buhay nagsisimula sa desisyon. Disiplina, hindi yan basta natatapakan mo lang sa daan. Lakas, hindi yan aksidente. Pinipili mo yan. Lalaban ang mahina mong bersyon. Ipapaalala nito ang mga pagkatalo mo noon. Uulitin nito sa isip mo ang mga maling desisyon at sasabihin na sinubukan mo na dati at pumalpak ka. Sasabihin nito na maghintay ka na lang sa tamang panahon. Pero eto ang totoo, walang tamang panahon. Ang paghihintay, luho ng kahinaan. Magpasya ka na ngayon, hindi bukas. Hindi kapag mas madali na. Ang pagsabing, sobra na, tama na, ay pagtatakda ng hangganan. Ibig sabihin, hindi mo napapayagan ang bersyon ng sarili mong yon. Hindi ito tungkol sa pagbibida sa iba. Para to sa iyo at sa taong kaharap mo sa salamin araw-araw. Siya lang ang tunay mong karibal. Pag totoo ang desisyon mo, susunod ang aksyon. Hindi lang binibigkas ang pagbabago. Isinasabuhay ito. Kapag ang desisyon ay sinasamahan ng tuloy-tuloy na aksyon, ang pagbabago ay nagiging sigurado. Hindi tatagal ang mahina mong bersyon sa lugar na may disiplina, katapatan at commitment. Pumili ka kung sino ang gusto mong maging. Umiikot na ang laban. Ang tanong na lang, handa ka na bang manalo? Nabubuhay ang mahina mong bersyon sa pagiging hindi consistent. Lumalakas siya sa mga nabasag na pangako, sa mga araw na hindi ka nagpapakita, sa mga gawain na hindi tinatapos. Kaya ang tunay na kalaban ng kahinaan ay commitment. Hindi mo tatalunin ang kahinaan sa motivation lang. Disiplina ang katapat niyan. Sa pagharap mo araw-araw, lalo na habang wala ka sa mood, unti-unti mo siyang pinapatay sa gutom. Ang lakas ng desisyon ay nakasalalay sa pagiging permanente nito. Hindi ito pang isang linggo lang, hindi saglit lang na motivation. Ito na ang turning point. Mula ngayon, hindi ka na yung taong nagtago sa dahilan o umiiwas sa hamon. Ikaw na ang taong tumatanggap ng pananagutan, humaharap sa hirap, at tumatangging umatras kapag nagiging mahirap na. Magpasya ka ngayon na ipaglaban ang mga pangarap mo, ang mga goal mo, at ang kinabukasan mo. Pumili kang hindi na makipagkompromiso sa kahinaan. Di tatagal ang kahinaan sa presensya ng paninindigan. Kapag buo na ang desisyon at sinusuportahan ng aksyon, ang momentum ay siguradong darating. Walang laban ang mahina mong bersyon laban sa consistency na may kasamang determinasyon. Sa puso ng mahina mong bersyon ay takot. Takot ang boses na nagtatanong, paano kung hindi gumana? Takot ang nagsasabing, paano kung husgahan nila ako? Takot ang boses na paulit-ulit sa utak mo, ang mga dating mali mo at pinalalaki ang hindi siguradong hinaharap. Pero alam mo ba, ingay lang yan. Wala talagang kapangyarihan ang takot. Nabubuhay lang siya sa pag-atubili. Bawat beses na nagpapaliban ka, nagdadalawang isip o tumatagal bago kumilos, mas pinalalakas mo lang ang takot. At habang lumalaki ang takot, mas nabubuhay at pinapalakas ang mahina mong bersyon. Kung gusto mong tumigil sa pagpapakain sa takot, kailangan mong kumilos. Lalo na tuwing natatakot ka. Ayaw ng takot ang paggalaw. Pag kumilos ka, nabubunyag ang kasinungalingan nito. Kapag nag-step forward ka, kahit hindi perpekto, unti-unti nang nawawala ang takot. Huwag kang maghintay na mawala ang takot, hindi yan mawawala. Daanan mo lang. Ang takot di mo naaalis, pero natatalo mo. Ang kumpiyansa, hindi hinihintay. Binubuo mo yan sa pagkilos. Bawat beses na gawin mo ang bagay na kinatatakutan mo, humihina ang hawak ng takot. Pinapatunayan mo na kaya mo, matibay ka, at mas malakas ka kaysa sa mga duda mo. Ang comfort zone mo, paboritong taguan ng takot. Diyan nabubuhay ng ligtas ang mahina mong bersyon. Pero tandaan mo to, walang lumalago sa comfort zone. Walang transformation, walang lakas, walang progreso na nabubuo dyan. Kung gusto mong talunin ang mahina mong bersyon, kailangan mong kusang lumabas sa pamilyar at ligtas. Hindi mo kalaban ang discomfort, guro mo yan. Ang takot,
Nabubuhay sa mga paano kung natanong. Pinipigil ka niya gamit ang imahinasyon ng pinakamalalang pwedeng mangyari. Pero may choice ka. Pwede mong palitan ang tanong mo. Pwede kang magtanong ng iba. Paano kung gumana? Paano kung ang desisyong to ang magbago ng buhay mo? Paano kung ang sandaling to ang maging turning point na babalikan mo paglipas ng ilang taon? Kapag inilipat mo ang focus mo, unti-unting nawawala ang kapit ng takot. Huwag mong pakainin ang takot sa pamamagitan ng pag-iisa at pagdududa. Paligiran mo ang sarili mo ng tapang. Mag-ugol ng oras kasama ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon, hamon, at mataas na expectation sa sarili nila. Nakakahawa ang tapang. Kapag nakikita mo ang iba na hinaharap ang takot nila, nilalagpasan ang limitasyon at ayaw mag-settle, mas naniniwala ka na kaya mo ring gawin yon. Ang takot ay hindi pader. Isa siyang pinto. At ang tanging paraan palabas ay dumaan dito. Yung mahina mong bersyon, mamamanhik na. Tumigil ka, umurong ka, maglaro ka ng safe. Pero sa tuwing hihigitan mo ang takot, lalo mo siyang pinapaluwag hanggang sa makalayo ka na at maging mas matatag at matapang na bersyon ng sarili mo. Kung patuloy mong pakainin ang takot, uubusin niya ang potensyal mo. Pero kapag hinayaan mo siyang mamatay sa gutom gamit ang aksyon, kumpiyansa at tiyaga, tuluyan na siyang mawawalan ng lakas. Tandaan mo to, ikaw ang kumpanyang kinakasama mo. Kung lagi kang nakapaligid sa mga taong nagrereklamo, laging may dahilan. At okay lang sa pagiging mediocre, unti-unti mo ring gagayahin ang ugali at pag-iisip nila. Doon nabubuhay yung mahinang bersyon mo. Kasi nararamdaman niyang normal siya. Kung gusto mo talagang alisin yung part ng sarili mong yon, kailangan mong iangat ang circle mo. Ang mga malalakas na tao, hindi lang puro salita. Ginagawa nila. Hinahamon nila sarili nila araw-araw. Tinotanggap nila ang pagkukulang at natututo doon. Kapag napalilibutan ka ng mga ganitong tao, naiimpluwensyahan ka ng standards nila. Mas nakikita mo kung anong posible kasi nasasaksihan mo mismo. Tumingin ka sa paligid. Lifting ka ba o hinihila pababa ng mga tao sa paligid mo? Tinulak ka ba nila sa pag-unlad o hinahatak ka lang sa stagnation? Kung hindi kabutihan ang sagot mo, may kailangan ng baguhin. Hindi mo utang ang kinabukasan mo sa kahit sino. Ang kahinaan ay nabubuhay sa maling crowd. Ang lakas, pumipili ng tama, ang pakikihalubilo sa mas malalakas na tao, hindi para magpaligsahan. Para to sa pag-angat, matututo ka sa pag-obserba sa kung paano sila mag-isip, tumugon sa pressure, at mag-handle ng pagsubok. Yung disiplina nila, nagiging blueprint mo. Yung mindset nila, nagiging standard mo. Minsan, ang pag-upgrade sa circle mo ay nangangahulugan ng paglayo sa mga taong di natugma sa pangarap mo. Hindi ito pagiging makasarili. Sadyang sinasadya mo lang. Yung mahihina, madalas sasabihin nila sa'yo na nagbago ka. Pero ang matatapang, igagalang nila ang pag-unlad mo. Matutong bumitaw ng walang guilt. Maghanap ng mentors, coaches, at role models na nadaanan na yung landas na gusto mong tahakin. Makikita mo ang mas malawak pa na posibilidad at bibilis ang pag-unlad mo. Kapag pinagsama mo yung tamang environment, disiplina, at walang sawang commitment, wala nang matataguan yung mahinang bersyon mo. Ganito natatapos. Hindi dahil sa motivation, hindi dahil sa salita, kundi sa consistent at walang awang aksyon. Hindi mabubuhay ang mahina mong sarili sa kwarto ng puro malalakas. Lalabas siya. Mahahamon siya. Mapipilitan siyang harapin ang limitasyon niya. Kapag napalilibutan ka ng mga taong mas matindi sa sarili nila, hindi mo lang pinapatay ang mahina mong bersyon. Sinasapalit mo ito ng bersyon mong naniniwala sa growth, excellence, at greatness. Ang circle mo, iyon ang environment mo. At environment ang humuhubog sa identity mo. Ang malakas na environment ang gumagawa ng malalakas na habits, pag-iisip, at standards. Hindi makahinga ang kahinaan kung saan may accountability at ambisyon. Kapag tumaas ang standards ng paligid mo, mapipilitan kang sumabay. Disiplina ang sandatang sumisira sa mahina mong sarili. Hindi motivation, hindi inspiration. Disiplina. Disiplina ay ang tuloy-tuloy, walang tigil na pagsasabi ng ako ang may control. Ang kahinaan ay nabubuhay sa inconsistency.
pag-skip ng workout, pagtulog, pagpili ng comfort kaysa progress, at pakikipagnegosasyon sa mga dahilan. Walang puwang ang negotiation sa disiplina. Pinalitan nito ang feelings ng aksyon at ang intensyon ng execution. Yung mahina mong bersyon nakaasa lang sa motivation, pero panandalian lang yon. Parating nawawala kapag wala ka sa mood. Disiplina naman, palaging nandyan. Kahit hindi ka motivated, gumigising ka pa rin ng maaga para habulin ang goals mo kahit pagod ka. Marunong kang tumanggi sa mga sagabal at inuuna mo ang priorities mo bawat oras. Kada disiplina mong desisyon, humihina ang kapit ng tamad, lutang, at di committed mong sarili. Ang pagbuo ng disiplina, hindi kailangan ng bigla-biglahan at sobrang laki ng pagbabagong sabay-sabay. Magsimula ka sa isang non-negotiable na gawain araw-araw, na akma sa goals mo. Magbasa ng 10 minuto, mag-ehersisyo ng 30 minuto, magsulat ng isang pahina, mag-reflect ng tahimik. Parang maliit lang lahat ng ito, pero pag pinagsama at ginawa araw-araw, nagko-compound at lumalaki ang epekto. Nabubuo ang momentum sa consistency, hindi sa intensity. Ayaw ng kahinaan sa structure kasi ang structure nagdedemand ng sagot. Gumawa ka ng routine na susuporta sa paglago mo at magtatanggal ng decision fatigue. Morning habit man, scheduled workout o focus time, structure ang tagabantay mo. Kapag nauubos na ang willpower mo, yung structure na mismo ang maghahatak sa'yo sa progreso. May mga araw na gusto mong sumuko. Sa mga araw na yon, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Yung mahina mong bersyon, laging naghahanap ng comfort, shortcut at pahinga. Hindi nakikinig ang disiplina sa feelings. Nakikinig lang ito sa resulta. Bawat disiplina mong hakbang, mas napapalapit ka sa mga goals at mas lumalayo ka sa dati mong mahina. Hindi lang sa ginagawa mo nakasalalay ang disiplina, kundi kung sino kang tao. Pinapalakas nito ang tiwala mo sa sarili. Pinapalalim ang respetong meron ka para sa sarili mo. At pinapalago nito ang tagumpay kasi ang effort mo nagbubunga ng tunay na resulta. Disiplina ang nagkaiba ng nangangarap lang ng tagumpay at yung aktwal na nabubuhay dito. Yung mahina mong bersyon, puro imahe-imahe. Yung disciplined mong bersyon, gumagawa. Bumuo ka ng disiplina at mas mabilis mong iiwan ang mahina mong sarili kaysa sa inaakala mo. Tandaan mo to, oras lang ang di mo na mababawi. Yung mahina mong bersyon, inuubos lang ito sa distractions, procrastination at walang saysay na gawain. Yung malakas mong sarili, pinapahalagahan ang bawat segundo. Dahil alam niya, oras ang currency ng tagumpay. Kung paano mo ginagastos to, iyon ang nagpapasya kung sino ka. Kung gusto mong tuluyang alisin yung mahina mong sarili, hawakan at kontrolin mo ang oras mo. Simulan mo sa pagtukoy at pag-alis ng mga bagay na kumakain ng panahon pero walang nadudulot. Walang katapusang scroll sa social media, binge watching, tambak ng chika na walang saysay. Mga patibong lang yan. Doon nabubuhay ang kahinaan kasi nakakatakas ka pero walang paglago. Dapat mong piliin na tanggalin yan. Sobrang mahalaga ng oras mo para sayangin sa kahit anong hindi nagpapalapit sa pangarap mo. Matutong tumanggi. Yung mahina mong bersyon, laging oo, takot mapahiya o mabigo ang iba. Pero kada oo mo sa hindi naman mahalaga, tumatanggi ka sa kinabukasan mo. Ang pagtanggi, hindi pagiging makasarili. Strategy ito. Dito mo pinoprotektahan ang energy, focus at momentum mo. Planuhin ang araw ng maayos. Gumalaw ng may dahilan, hindi tsamba-tsamba lang. Gumising na may plano. Itaga mo sa bato ang priorities mo. Tapusin mo ng walang negosasyon. Kung hindi mo kinokontrol ang araw mo ang kikontrol sa'yo. Gustong-gusto ng mahina mong sarili ang kaguluhan kasi dito may mga dahilan siya. Structure ang pumapatay ng gulo. Mag-focus ka sa mahalaga, hindi lang sa urgent. Ang kahinaan, laging nagre-react lang. Sunog dito, sagot doon. At akala, busy na productive na. Ang lakas, inuuna niya ang long-term goals kaysa sa instant gratification. Nilalaan niya ang oras niya sa pagbubuo ng isang bagay na may kabuluhan. Mag-isip ka ng mas malaki sa ngayon. Yung malakas na version mo, binubuo sa disiplina, kontroladong oras, at intentional na environment. Kapag na-master mo na ito,
Wala nang puwang para mabuhay ang mahina mong bersyon. Bawat minuto na ginugugol mo ay isang investment para sa kinabukasan mo. Ang oras ay hindi kailanman neutral. Gamit mo ito para umusad o pinapaubaya mo lang na lumipas ito. Bago ka mag-commit sa anumang bagay, itanong mo muna sa sarili mo, sulit ba ito sa oras ko? Kung hindi, bitawan mo agad. Walang alinlangan. Yung mahina mong bersyon, gustong hawakan lahat. Hinahanap nito ang comfort, distractions at ingay. Pero yung matatag na bersyon mo, alam na ang tagumpay ay nangangailangan ng focus at kalinawan. Kailangan ng progresong tanggalin ang hindi mahalaga. Kapag hawak mo ang oras mo, hawak mo ang buhay mo. At sa sandaling mangyari iyon, magsisimula nang mawala ang kapit ng mahina mong bersyon. Kasi hindi ito mabubuhay sa environment na driven ng purpose at disiplina. Pinakamahalagang asset mo ang oras. Gamitin mo ito ng may intensyon. Protektahan mo ito ng todo. Huwag magbigay ng kahit anong puwang para manatili ang kahinaan. Ang consistency ang tampok na pinagkaiba ng mga nangangarap at ng mga gumagawa. Yung mahina mong bersyon, bigla ang kumikilos, malakas sa simula, gamit ang emosyon, pero kumukupas pag nagiging mahirap o nakakaboard. Yung matatag na bersyon mo, alam na ang tagumpay ay hindi nabubuo sa paminsan-minsang effort. Nabubuo ito sa araw-araw na pagpapakita kahit anong mood, energy o sitwasyon pa yan. Ang consistency ang pumapatay sa kahinaan kasi nakakabuo ng habit na tumatagal. Hindi mo kailangang baguhin lahat bigla. Simulan mo lang sa maliit pero buo ang commitment. Pumili ng isang area ng buhay mo na gusto mong i-improve at magpakita doon araw-araw. Sanayin ang katawan, palakasin ang isipan, paghusayin ang skills. Maliliit pero tuloy-tuloy na aksyon, yan ang nakakabuo ng extraordinary results paglipas ng panahon. Yung mahina mong bersyon, gusto ng instant gratification. Gusto ng resulta ng walang effort, gantimpala na walang tiyaga. Yung matatag na bersyon mo, alam ang totoo. Ang totoong tagumpay, pinaghihirapan. Ang consistency ang tulay mula kung nasaan ka ngayon, papunta sa gusto mong marating. Hindi ito kaakit-akit o exciting, pero epektibo. Ang consistency, hindi ito tungkol sa motivation. Tungkol ito sa disiplina. Dumarating at umaalis ang motivation, pero ang disiplina nananatili. Yung mahina mong bersyon, hinihintay munang maging inspired. Yung matatag na bersyon mo, gumagawa kahit ano pa ang nararamdaman mo. Hindi kailanman nagmalasakit ang tagumpay sa feelings. Aksyon lang ang sagot niya. Kapag consistent ka, natututo kang pagkatiwalaan ang sarili mo. Pinapatunayan mong maaasahan ka. Ang tiwalang iyon nagiging kumpiyansa at ang kumpiyansa nagiging momentum. Yung mahina mong bersyon, duda sa sarili kasi alam niya na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pawiin mo ang duda na yon sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pangako mo, lalo na pag uncomfortable. Ang consistency, hindi ibig sabihin na perpekto ka na. Magkakaroon ka pa rin ng setback, magkakamali, at haharap sa resistance. Pero ito yung kaibahan. Yung matatag na bersyon mo, bumabangon at nagpapatuloy. Yung mahina mong bersyon, sumusuko pag may konting hirap. Ang perseverance ang nagbibigay ng lakas sa consistency. Dahan-dahan, consistency nagbubunga. Yung dating maliliit na gawain, lumalaki at nagiging obvious na progreso. Hindi makakakompetensya doon ang mahina mong bersyon kasi short term lang ito mag-isip. Lumalakas ka kapag committed ka sa long game. Laging panalo ang consistency. Yung mahina mong bersyon, laging naghihintay ng validation, approval o tamang oras bago kumilos. Umaasa na may magbibigay ng permiso na handa na ito. Pero alam ng matatag na bersyon mo na ang permiso hindi hinihingi kundi kinukuha. Kung gusto mong tanggalin ang mahina mong sarili, itigil na ang paghihintay na may magsabing panahon mo na. Walang darating para iligtas ka. Walang magbibigay ng buhay na gusto mo. Ang mahina mong bersyon naniniwala sa swerte at mga fairy tale. Yung matatag na bersyon mo, alam na sariling effort, pagmamay-ari at tapang ang susi ng tagumpay. Hindi mo kailangan ng approval para habulin ang mga goals mo. Kailangan mo ng action. Trap ang paghihintay ng perfect moment. Yung mahina mong bersyon,
kinukumbinsi ang sarili na bukas na lang. Mas madali, mas okay na ang mga kalagayan. O magically may confidence na darating. Walang perpektong timing. Yung matatag mong bersyon, kumikilos ngayon. Hindi perpekto, may pagdududa, pero desidido. Tigilan ang paghingi ng permiso sa mga taong walang parehong vision. Yung mahina mong bersyon, dependent sa validation. Yung matatag mong bersyon, focus lang sa mission. Hindi opinyon ng iba ang sukatan ng halaga mo, at hindi sign para huminto ang pagdududa nila. Angkinin mo ang buhay mo. Ang kahinaan, sinisisi ang sitwasyon, ibang tao, at swerte. Ang lakas, nananagot at gumagawa ng paraan. Sa sarili lang nanggagaling ang permiso, hindi mula sa labas o sa mundo. Ang mahina mong bersyon, naghihintay ng green light para kumilos. Pero simple lang ang totoo. Simula't sapul, naka-green na ang ilaw. Kontrolado mo na, hawakan mo ang manibela, tapakan ang gas, at sumugod sa mga goals mo nang walang alinlangan. Pag tumigil kang maghintay ng permiso, lalaya ka sa limitasyon. Mahihirapan nang magtago sa likod ng excuses o pag-antala ang mahina mong bersyon. Ang permiso, hindi binibigay kundi kinukuha. At pag kinuha mo na ito, susulong ka ng walang alinlangan at walang lingon sa nakaraan. Yung mahina mong bersyon, buhay na buhay sa routine at predictability. Gustong-gusto ang comfort kasi tinatanggal nito ang pressure, binabawasan ang risk, at iniiwasan ang pagkabigo. Pero kalaban ng paglago ang comfort. Alam ng matatag na bersyon mo na ang progreso ay ginagawa sa labas ng comfort zone, kung saan kailangan ng effort at hindi sigurado ang resulta. Kung gusto mong alisin ang mahina mong sarili, hamunin mo ang sarili mo araw-araw. Hindi kailangang malaki agad ang goal, magsimula sa maliit, basta simulan mo. Gumawa ng isang bagay araw-araw na nagpapahirap sa iyo. Magsalita kapag tahimik ka dapat. Maligo ng malamig. Subukan ang bagong bagay. Simulan ang mahirap na usapan. Yung mga daily challenge na yan, tinuturuan ang utak mo harapin ang hirap, hindi takbuhan. Ang mahina mong bersyon, takot sa failure. Ang matatag mong bersyon, niyayakap ito. Hindi kalaban ng success ang failure. Bahagi ito ng proseso. Bawat challenge may posibilidad na mapalpak, pero bawat palpak may aral. Iniiwasan ng kahinaan ang challenge para iwas failure. Pero ang lakas, hinahabol ang challenge dahil alam na ang failure ay feedback at gasolina. Pag lagi mong hinaharap ang limitasyon mo, unti-unti mong nadidiskubre ang totoong kaya mong gawin. Ang mahina mong bersyon, minamaliit ang kakayahan mo. Ang matatag mong bersyon, pinapakita iyon sa gawa. Bawat hamon na malampasan mo, pinapalalim ang isang simpleng katotohanan. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Doon nabubuo ang kumpiyansa, hindi sa pag-iwas sa hirap kundi sa pagtatagumpay dito. Huwag hintayin na bigyan ka ng life ng challenge. Gumawa ka ng sarili mong hamon. Mag-set ng goals na mahirap abutin. Mag-set ng goals na sakto lang para matakot ka at mapilitan kang lumago. Susubukan kang panghinaan ng mahina mong bersyon. Sasabihin sa'yo, sobrang hirap, hindi ka pa handa, maghintay ka na lang. Baliwalain mo ang boses na yan at gumalaw pa rin. Ang consistency at challenge sa sarili, nagpapalakas ng iyong resilience. Habang mas madalas mong hinaharap ang hirap, lalo kang tumitibay at nababawasan ang kapangyarihan nitong pigilan ka. Habang tumatagal, ang mga hamon ay tumitigil na maging nakakatakot at nagiging parang kailangan na. Dumating ang panahon na hinahanap mo na sila dahil alam mong sila ang daan patungo sa pag-unlad. Hindi mabubuhay ang mahina mong bersyon sa mindset na sanay mag-push ng sarili at mga hangganan. Ang hamunin ang sarili ay hindi para magpatunay sa iba, para yan sa sarili mo. Ang kahinaan ay kontento sa mediocre. Ang lakas ay naghahanap ng pagkamahusay. Gawing habit ang pagharap sa hamon araw-araw at panoorin mo kung gaano kabilis maglaho ang mahina mong bersyon. Ngayon, intindihin mo to. Ang comparison ay magnanakaw ng kasiyahan at gasolina ng kahinaan. Kapag kinukumpara mo ang buhay mo sa iba, ikaw mismo ang gumagawa ng pressure.
pagdududa at distractions. Ang mahina mong bersyon ay nag-e-enjoy sa comparison kasi ginagamit ito bilang excuse para sumuko, magpatumpik-tumpik o maramdaman na di sapat. Kung gusto mong tanggalin ang bersyon na yon ng sarili mo, tigilan mo na ang pagsukat ng sarili mong halaga base sa achievements ng iba. Ang journey mo, sa'yo lang yon. Walang ibang naglakad sa landas mo, humarap sa problema mo o nagdala ng responsibilidad mo. Pag kinumpara mo ang sarili sa iba, binabaliwala mo ang katotohanan na iba ang kwento nila kaysa sayo. Ang mahina mong bersyon gusto lang magkasya sa molde ng iba. Ang matatag mong bersyon niyayakap ang pagiging unique at binubuo ang sariling daan. Isa sa pinakamalalang comparison trap ngayon ay ang social media. Ang kahinaan, walang tigil ang pag-scroll. Laging ikinukumpara ang behind-the-scenes struggles sa curated highlight reel ng iba. Ang lakas, naiintindihan na kung ano ang nakikita online ay ilusyon lang, isang curated snapshot, di buong katotohanan. Huwag mong hayaang ang mga ilusyon ang mag-define ng self-worth mo. Mag-focus ka sa progress, hindi sa posisyon. Ang mahina mong bersyon, nadidismaya kapag may nauuna. Ang matatag mong bersyon, alam na ang tunay na kalaban ay ang kung sino ka kahapon. Sukatin mo ang pag-unlad mo kontra sa sarili mong nakaraan. Hindi timeline ng iba, i-celebrate ang maliliit na tagumpay. Gamitin mo silang stepping stone papunta sa malalaking goals. Progress ay bumibilis kapag pinapansin. At tandaan, iba-iba ang timing ng bawat isa. Ang kahinaan, madaling mainip, minamadali ang proseso dahil mas nauuna ang iba. Ang lakas, nagtitiwala sa proseso, tuloy-tuloy lang ang improvement. Mag-focus sa sarili mong lane. Buuin mo ang buhay mo ng may layunin at mawawala ang puwang ng mahina mong bersyon. Naiintindihan ng matibay mong bersyon. Hindi ito karera. Journey ito. Walang